Panibagong araw, panibagong gawain. Kakatapos nga lang namin ng pinsang kong kumain nang bigla akong tinawag ng isa kong tita sa kabilang bahay para kumain. Sino ba naman kami para tumanggi, di ba? Sabi nga nila, bawal tanggihan ng grasya. Kaya ito, kahit busog pa kami, ito kain pa rin. Habang nakain nga kami, yung lola namin, ito nanonood sa cellphone ng telenovela. Mahina na nga yung pandinig niya, kaya ito sobrang lakas ng speaker niya. Yung lola ko nga pala na yan is 87 years old na siya. Pero wag ka, nakakalangoy pa yan. Si Lola May! Lola May! May TV, naglangoy! O diba? Wala ka sa lola ko. Kinahaponan nga pupunta kami sa palengke para mamili ng mga ricados para sa aming pansit dahil may pupuntahan na naman kami mamaya. At sa makto rin na nag-iya yung isa namin pinsan na mag food trip malapit sa palengke. Pagkatapos nga namin mamili, nakita-kita na kami at dito nga namin napagdesisyonan na kumain dito malapit sa may milk tea yan. Bumili lang kami ng tigi-isang milk tea at syempre hindi mawawala yung tinapay. Syempre, simpleng pagkain, simple kwentuhan sa tabing kalsada. Kahit ganito lang pagkain namin, masaya kami. Ang importante naman dito ay yung bonding namin kapag magkakasama kami. Minsan lang kasi tayo nandito, ilang araw na lang babalik na naman tayo sa Manila. Makikipagsapalaran sa magulong mundo ng Pilipinas. Kinagabihan nga ito, paalis na naman kami. Sa totoo lang, hindi ko talaga expect yung gantong araw-araw kami umaalis o gumagala. Ang maganda pa dito, halos buong angkan ng kasama. Pero syempre, ready tayo sa mga ganyan. Tayo pa ba? Bali pupunta pala kami, malapit sa bayan mismo ng Masbate City. Meron daw silang alam na pasyalan at tambayan sa tabi ng dagat. Nakaready na pala lahat yan at ready to go na. Pero syempre, ito tayo, magmumotor kasi dito tayo masaya. At syempre, di tayo nag-iisa. Ilang minuto nga lang nakarating na kami. Di naman ganun kalayo nito galing doon sa lugar namin. Bumiyay lang kami ng almost 15 minutes mula doon sa lugar namin sa Malinta. Kung mapapansin nyo, wala kami kasama mga bata. Tabing kalsada kasi to, mahirap na. Tapansin ko ngayon na marami rin nagpapahangin sa lugar na to. Madalas daw tumatambay dito is yung magjojowa kasi dito daw sila nagbibimbangan. At kung makikita nyo yung dalawang nakadilaw, siya nga pala si Kuya Jason at si Stephanie. Magkapatid nga pala yan, pinsang buo namin sila. Kaya nga sila nakadilaw kasi gusto nila kakulay nila yung tricycle. At kasi syempre, favorite color nila ay white. Ayun nga pala ang buong angka namin. Pali hindi pa pala kompleto yan, konti pa lang yan. Sa sunod ipapakilala ko sila sa inyo isa-isa. Pero sa sunod na, dami. Ito nga pala yung dala namin mga pagkain. Bumili lang sila ng 3 coke at pansit nandyan sa dilaw na eco bag. At ayan, syempre hindi na tayo nagpauli. Nilapang ko na agad. Hindi nga nakalagay sa baso kasi nakalimutan magdala ng paper plate. After nga namin kumain, ito nagkayayaan kami sumayaw. Nag-practice nga muna kami para ma-perfect namin yung pinakasayaw. Gagayain nga namin yung isa sa mga nag-trending dito sa TikTok. Kaya ito, nagsimula na kami mag-practice. Nakailang try yata kami niya bago namin ma-perfect. Hindi ko alam, nahihirapan talaga ako. Hindi kasi talaga para sa akin yung sayaw. Gusto ko naman sumayaw, kaso ayaw sa akin ng sayaw. Dalawa nga pala kami dyan na pinsan ko na nahihirapan sumayaw. Ayan o, si kuya dyan. Kung ako naglalag, siya naman naghahang. Pinagtatawaran nga kami dyan ng mga tito at tita ko habang pinapanood kami. Kaya after namin mag-practice na paulit-ulit, ito na nga pala yung final result. Tigil na yung kalokohan na yan. Ayaw talaga sa akin ng sayaw. So yun lang, thank you for watching. Peace out, bye bye.